Akala ng marami, kapag may diabetes o mataas ang sugar, kailangan ng tuluyang magpaalam sa masarap na pagkabusog. Akala nyo ba? Bawal na ang lahat? Huwag muna kayong mawala ng pag-asa dahil ngayon itutuloy natin ang tagumpay ng ating Smart Rice Formula. Ipapakita ko sa inyo ang 5 super alternatives na hindi lang masarap, kundi ligtas at hindi magpapatalon sa inyong blood sugar. At manatili kayo hanggang sa huli dahil ituturo ko ang sikreto sa isang rice alternative na 0 calories pero may amoy na kailangan nating tanggalin. Bakit mataas ang sugar mo? Bakit nga ba tinatraydor tayo ng paborito nating puting kanin? Isipin nyo ang katawan nyo na parang isang roller coaster. Ang puting kanin ay mabilis na matunaw. Pagkain mo, para kang sumisibad pataas. Ito yung tinatawag nating sugar spike. Pero ang mga alternative na ituturo ko sa inyo, parang silang tren na dahan-dahan lang. Dahil puno sila ng fiber, hindi sila mabilis na matunaw. Ang resulta, busog ka ng matagal at ang asukal mo steady lang, walang crash, walang kaba. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kilalanin na ang una sa ating listahan ang alternative number 1, red rice at brown rice. Una sa ating listahan ang laging nire-reseta ng mga doktor. Pero madalas ay iniiwasan dahil di raw masarap. Ang red rice at brown rice. Naitay, alam nyo ba kung bakit natin ito pinipilit sa inyo? Simple lang, dahil ito ay buo o whole grain. Ano ang science ng hubad na kanin? Ang puting kanin na kinasanayan natin ay parang kahoy na binalatan at kinuha lang ang gitna, yung puro asukal at starch na lang. Pero ang red at brown rice, hindi tinanggal ang kanilang bran at germ. Dito matatagpuan ang halos lahat ng B vitamins, iron at lalo na ang magnesium. Ang magnesium ay parang relaxant sa ating mga ugat. Nakakatulong ito para hindi biglang tumaas ang inyong blood pressure. Red versus brown. Alin ang mas matindi? Kung tatanungin niyo ako kung alin ang mas magaling, medyo lamang ng konti ang red rice. Bakit? Ang pula nito ay galing sa tinatawag na anthocyanins. Ito ay isang uri ng antioxidant na panlaban sa inflammation o pamamaga sa loob ng katawan. Kung kayo ay laging sumasakit ang tuhod o may rayuma, ang red rice ay makakatulong din para mabawasan ang kirot habang binabantayan ang inyong sugar. Alamin natin ang Lola's Taste Test Hack. Ngayon, ang reklamo ng marami. Doc, parang ipa ang kinakain ko, matigas at matabang. Heto ang sikreto para magustuhan ng buong pamilya. Dagdagan ang tubig. Kung ang puting kanin ay 1:1 ang ratio sa red o brown rice, gawin nating 1:2. At para sa bango na siguradong gaganahan kayo, maglagay ng 2 piraso ng sariwang pandan sa ibabaw habang isinasalang. Ang bango nito, mapapangiti ang sinumang papasok sa kusina. Nay, kagaya ng mais, ibabad nyo muna ito ng 30 minuto bago lutuin. At kung nahihirapan pa rin kayo, ihalo muna ang 1/4 cup ng red rice sa 3/4 cup ng puting kanin hanggang sa masanay ang inyong dila. Tandaan, ang pagkain ng healthy ay hindi kailangang biglaan. Ang mahalaga ay ang pagsisimula. Na-try nyo na po ba kumain ng brown or red rice? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi pa. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Ang alternative number 2 natin, ito ang paborito ng mga lolo at lola pero nakakalimutan na natin ngayon. Kilalanin natin si alternative number 2, ang mais na rice. Naitay, simulan natin sa isa sa mga paborito ko, ang mais na rice o yung tinatawag nating corn grits. Kung kayo ay taga Cebu, Davao o kahit saan sa Visayas at Mindanao, malamang ay sanay na kayo rito. Pero alam nyo ba kung bakit ito itinuturing na diabetes-friendly? Ang mais ay may mas mababang glycemic index kumpara sa puting kanin. Ibig sabihin, kapag ito ang kinain nyo, mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa inyong dugo. Hindi ito parang puting kanin na parang tsunami kung magpa-spike ng sugar. Bukod diyan, ang mais ay punong-puno ng amylose. Ito ay isang uri ng starch na mas matagal na matunaw ng ating katawan. Kaya naman, mas matagal kayong busog at hindi agad-agad maghahanap ng merienda. Benefit bonus, hindi lang para sa sugar. At heto pa ang bonus, lalo na sa ating mga seniors. Ang dilaw na kulay ng mais ay galing sa lutein at zeaxanthin. Naitay, ito ang mga bitamina na kailangan ng ating mga mata para makaiwas sa katarata at macular degeneration. Sa pagkain niyo ng mais, hindi lang sugar niyo ang protektado, pati paningin niyo, liliwanag din. Ngayon, alam ko ang sasabihin niyo, Doc, medyo matigas yan at hindi sanay ang pamilya ko. Heto ang sikreto ko sa inyo.
Huwag niyo agad biglan. Subukan niyo ang 50-50 rule, kalahating puting kanin at kalahating mais. Ihalo niyo sila bago isa lang sa rice cooker. Nanjir, sa ganitong paraan, unti-unting masasanay ang inyong panlasa at ang inyong bituka sa fiber. Gusto niyo ba ng mais na rice pero ayaw niyo ng matigas? Ganito ang sikreto para maging kasing lambot ito ng puting kanin. Ang pinakaimportante, ibabad ang mais ng 15 hanggang 30 minuto sa tubig bago lutuin. Ito ang magsisiguro na magiging fluffy at malambot ang inyong rice at hindi kayo mahihirapan sa pagnguya. Subukan niyo ito bukas ng tanghalian, ha? Iyan ang ating alternative number 2. Pero kung naghahanap pa kayo ng iba, ang alternative number 3 natin ay baka swak sa inyo. Tara, tingnan natin ang alternative number 3, Adlay, the Filipino superfood. Naitay, dumako tayo sa tinatawag nating hidden gem ng ating bansa, ang Adlay. Kung hindi nyo pa ito naririnig, pakinggan nyo ito ng mabuti. Ito ang pinakamalapit sa lasa at texture ng puting kanin. Pero ang sustansya nito, daig pa ang imported na quinoa. Bakit ito superfood para sa diabetes? Ang Adlay ay itinuturing na power grain. Bakit? Dahil ito ay napakababa sa glycemic index. Sa katunayan, ito ang isa sa pinakamainam na substitute kung ang habol nyo ay hindi talaga mag-spike ang sugar. Pero ang pinakamatindi rito, ang Adlay ay high protein. Nay, habang tumatanda tayo, nawawala ang ating manga muscles o kalamnan. Ang protein ng Adlay ay nakakatulong para hindi tayo manghina o lumuwak ang mga buto sa katawan. Para sa mga may rayuma at arthritis. Heto pa ang isang sikreto ng Adlay. Ito ay gluten-free. Marami sa ating mga seniors ang nakakaranas ng pamamaga o inflammation na nagdudulot ng rayuma. Dahil wala itong gluten, mas magaan ito sa tiyan at hindi ito nagpapalala ng pananakit ng inyong mga kasukasuan. Para kayong kumakain ng gamot na busog ang pakiramdam. May isang katanungan. Dok, saan ba ito galing at paano ito lutuin? Ang Adlay ay katutubong tanim natin, lalo na sa Bukidnon at Zamboanga. Suporta pa natin ito sa ating mga lokal na magsasaka. Sa pagluluto, parang kanin lang din. Isang takal ng Adlay, 2 takal ng tubig. Pero babala lang po, Nay, dahil sa dami ng fiber nito, mabilis kayong mabubusog. Ang isang maliit na bowl ng Adlay ay katumbas ng 2 bowl ng puting kanin sa tagal ng busog. Medyo mas mahal ang Adlay kaysa sa ordinaryong kanin, pero isipin niyo ito, mas mura ang pagbili ng 1 kilong Adlay kaysa sa isang session ng gamutan sa ospital. Pwede niyo itong ihalo sa inyong ordinaryong kanin tuwing linggo o espesyal na okasyon para masimulan ang pagbabago. Sa ating susunod na alternatibo, marahil magtataka kayo dahil isa itong gulay. Alternative number 4, cauliflower rice, ang low-carb king. Naitay, kung ang hanap nyo ay ang tinatawag nating ultimate weight loss at sugar control, heto na ang hari, ang cauliflower rice. Alam ko, gulay ito. Pero kapag tinadtad nyo ito ng pino, magugulat kayo dahil parang kanin na rin ang inyong kinakain. Ang himalang numero. Pakinggan nyo ang numerong ito. Ang 1 tasa ng puting kanin ay may halos 45 grams ng carbohydrates. Pero ang 1 tasa ng cauliflower rice, 5 grams lang. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng 3 tasa nito, hindi pa rin aabot sa kalahati ng carbohydrates ng 1 taling kanin. Napakabuti nito para sa mga lolo at lola nating gustong paliitin ang kanilang bilbil at umiwas sa fatty liver. Bukod sa sugar, ang cauliflower ay punong-puno ng sulforaphane. Isa itong matinding antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga ugat sa puso at tumutulong sa ating kidney o bato. Para sa mga may hypertension o high blood, ang fiber at potassium nito ay sadyang kailangan ninyo para mailabas ang sobrang alat or sodium sa inyong katawan. The Sinangag Surprise Hack. Ngayon, ang sikreto para hindi ito lasang damo. Huwag niyo itong pakuluan sa tubig. Ang tamang paraan ay ang paggisa. Igisa niyo ito sa maraming bawang, konting olive oil, at lagyan niyo ng tinadtad na carrots or bits ng chicken. Kapag naluto na, ito ay magiging sinangag style. Nay, subukan mong ipakain ito kay tatay nang hindi niya alam. Siguradong hindi niya mapapansin na gulay na pala ang kinakain niya. Dok, medyo mahal ang cauliflower sa palengke. Wais tayo, tay. Hindi niyo kailangang bumili ng imported. Ang mga lokal na cauliflower natin ay kasing sustansya rin. Pwede rin kayong bumili ng frozen cauliflower rice sa supermarket. Madalas ay mas mura ito at hindi pa madaling masira. Isipin nyo, bawas sa asukal, bawas sa timbang, pero busog pa rin. Nasa huling alternative na tayo, ang alternative number 5.
Heto ang personal na ginagamit ko kapag gusto kong mabusog ng husto pero walang sugar spike. Pero teka, huwag muna kayong aalis pagkatapos nito dahil ituturo ko sa inyo kung paano paghaluin ang dalawa sa mga ito para sa ating Ultimate Family Rice Blend. Alternative number 5, Shirataki Rice, the Miracle Rice. Naitay, sa ating huling alternative, heto ang tinatawag nating milagro. Para sa mga may diabetes, ang Shirataki Rice. Marami ang nagtatanong sa akin, Doc, totoo ba na may kanin na walang asukal at walang calories? Ang sagot ko, opo, eto na yon. Ano nga ba ang Miracle Rice? Ang Shirataki ay gawa sa ugat ng konjac plant. Naitay, halos 97% nito ay tubig at ang natitirang 3% ay glucomannan, isang uri ng soluble fiber. Ibig sabihin, dadaan lang ito sa inyong tiyan para linisin ang inyong bituka at ilabas ang dumi, pero wala itong iiwan na asukal o taba sa inyong dugo. Para kayong kumain ng busog, pero ang katawan nyo parang nag-fasting pa rin. Ang busog-lusog benefit dahil ang glucomannan fiber ay humihigop ng tubig, lalaki ito sa inyong sikmura. Kaya kahit maliit lang ang kainin nyo, pakiramdam nyo ay parang kumain kayo ng isang platong kanin. Napakaganda nito para sa mga lolo at lola nating hindi mapigilan ang gana sa pagkain pero kailangang ibaba ang kanilang A1C levels o average blood sugar. The anti-amoy hack cooking tip. Ngayon, babala. Kapag binuksan nyo ang pack ng Shirataki, may kakaiba itong amoy, parang amoy dagat o isda. Huwag kayong matakot, nay. Ganito ang tamang pagluluto. Hugasan ito ng maigi sa gripo. Pagkatapos, isa lang niyo sa tuyong kawali, no oil, at ipan-fry hanggang sa mawala ang ingay o squeak nito. Kapag tuyo na, saka niyo ihalo sa inyong paboritong ulam. Absorb nito ang lasa ng ulam nyo, kaya siguradong masarap. Doc, saan ba ito nabibili? Dati, sa mga specialty store lang ito, pero ngayon, kahit sa mga malalaking supermarket at online shops, marami na tayong local at affordable na Shirataki. Nay, tay, kung gusto niyo ng mabilis na pagbaba ng sugar habang mabusog, ito ang inyong best friend sa hapagkainan. Pero bago ang recap, heto ang pinakamahalagang sikreto na ituturo ko sa inyo ngayon, ang Fiber First Rule. Nay, tay, hindi lang mahalaga kung ano ang kinakain nyo, kundi pati na rin ang pagkakasunod-sunod nito sa inyong plato. Ang kulambo analogy, isipin nyo ang fiber mula sa gulay na parang isang kulambo sa loob ng inyong bituka. Kapag kumain kayo ng gulay bago ang inyong alternative rice, ang fiber na ito ay gagawa ng harang. Kaya pagdating ng asukal mula sa kanin, hindi ito agad-agad makakatalon sa inyong dugo dahil may kulambo na nakaharang. Ang resulta, mas flat ang inyong blood sugar curve at hindi kayo makakaranas ng sugar crash o pagkapagod pagkakain. Ang tamang pagkakasunod-sunod. Kaya tandaan ang 3 steps na ito sa bawat subo. Gulay muna. Ubusin ang kalahati ng inyong gulay. Ulam, protein. Isunod ang isda, manok o itlog. Alternative rice. Huling kakainin ang kanin o ang ating alternatives. Sa simpleng pagbabagong ito, kahit kumakain kayo ng kanin, para na rin kayong uminom ng gamot dahil sa proteksyong hatid ng Fiber First Rule. Ngayon, dako tayo sa tinatawag na 1-2-1 plate method. Para sa siguradong proteksyon sa sugar, gamitin ang ating 1-2-1 method. Isang bahagi ng alternative rice, 2 bahagi ng sariwang gulay, at 1 bahagi ng protina tulad ng isda o manok. Kapag sinunod ninyo ito, nay, tay, hindi lang sugar ninyo ang bababa, pati ang inyong enerhiya ay tataas at mararamdaman ninyong bumabata ang inyong pakiramdam. Balikan natin ang ating 5 bida ngayong araw. Mais na rice para sa mata at busog na matagal. Red at brown rice para sa fiber at anti-rayuma. Adlay para sa muscles at iwas inflammation. Cauliflower rice para sa mabilis na pagpapaliit ng tiyan. At ang Shirataki para sa 0-calorie na busog. Ang hamon ni Doc Cruz, huwag ninyong subukan lahat ng sabay-sabay. Pumili lang kayo ng isa na pinakamadali para sa inyo. Subukan nyo ito sa loob ng 7 araw at pakinggan nyo ang sasabihin ng inyong katawan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa unang subo. Ang busog na ligtas. Naitay, bago tayo maghiwalay, tandaan nyo ito. Hindi nyo kailangang magpakagutom para maging malusog. Marami sa atin, takot na takot kumain dahil sa diabetes o high blood. Pero nakita nyo naman sa ating listahan mula sa mais hanggang sa Shirataki, hindi natin kailangang isuko ang pakiramdam ng pagiging busog. Ang sikreto?
Palitan lang ang source ng ating busog. Piliin ang busog na galing sa fiber at protein, hindi sa purong asukal. Ang kamao rule. Heto ang sukatan natin, isang kamao lang. Itapat nyo ang inyong kamao sa inyong plato. Yan lang dapat ang dami ng inyong alternative rice sa bawat kainan. Bakit? Dahil ang ating tiyan at ang ating pancreas ay may limitasyon din sa pagproseso ng kahit anong uri ng carbohydrates. At huwag na huwag nyo ring kakalimutan ang ating golden rule na tinalakay natin sa part 1, fiber first. Bago sumubo ng kahit anong kanin, maging adlay o red rice man yan, unahin muna ang gulay. Ito ang magsisilbing neto o filter sa inyong bituka para hindi biglang tumalon ang inyong blood sugar. Fiber muna, bago ang lahat. Doc Cruz. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sa 5 kanin alternatives na tinalakay natin, mais, red rice, adlay, kauli rice, o shirataki, alin dito ang pinaka-excited kayong subukan? I-comment nyo naman sa ibaba para malaman ko. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tips dito sa Gintong Kalusugan. Tandaan, Nay at Tay, ang tamang kaalaman ang inyong pinakamalakas na proteksyon. Hanggang sa muli, ako ang inyong Doc Cruz. Ingat po kayo!